Paano nga ba mahahanapan ng saysay o kahulugan ang malupit na katapusan ng isang napakabatang buhay? One day, I can look into someone's eyes and see my son's eyes. Ingat na ingat ang mga doktor na huwag matamaan ang mga maliliit na ugat upang maiwasang magdugo ang buong mata. Hindi nagtagal, inilabas ang kornea ni Miko. Okay. Tingnan mo mata ni Miko. Nagulat ang marami nung nabalitaan ang biglaang pagkamatay ng batang aktor na si Miko Soto taong 2003. Pero sa kanyang pagpanaw, nag-iwan siya ng liwanag nung i-donate ang kanyang cornea sa isang dalaga upang ito'y muling makakita. Isang paalaala na kahit sa pagkawala, may buhay at pag-asa. Ako si Jessica Soho. Ako po si Jessica Soho. Ako po si Jessica Soho. This is Jessica Soho reporting. Balikan natin ang paghahatid ko ng serbisyong totoo bilang isang journalist. Bingi ata ako, Mama. March 1989 nang una naming tangkaing marating ang Isla ng Pag-asa. Gaya po ng inyo nakikita, tayo ay nakasakay ngayon sa isa sa mga tangke. Paano kaya sila magpapasko dito, no? This is Hickam Air Force Base here in Hawaii. Ito rin kaya ang gustong paniwalaan ng marami sa atin. To see is to believe. Samahan niyo po kami sa isang natatanging paglalakbay. Kamatayan, pailalim kong tumira. Sino ang mag-aakalang aabutan nito dito ang isang kabataang punong-puno ng buhay? Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Luha, pighati at matinding pangungulila. Ito ang mga idinulot ng pagkamatay ng batang aktor na si Miko Soto sa mga nagmamahal sa kanya. Lord, thy will be done. Pero ang pinaka-nakakahabag ay ang larawan ng ina ni Miko, si Ali Soto. Halos hindi makayanan ni Ali ang trahedya. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Heaven especially those who most needed thy mercy. Eternal rest grant unto Miko, O Lord. Hindi naman goodbye eh. Lahat naman tayo dun patutungo, di ba? It's just a matter of time. And he promised me. He promised me. He will take care of me. Ito hindi ko pa na-promise to, ma. Bago? Bago Okay. to. I promise to take care of you. When I get old, Oh, miski ngayon pa lang, ha. Miski ngayon pa lang. Biglaan kasi ang pagkamatay ni Miko. Marami ang nalungkot ng hinayang. Malayo pa raw sana ang mararating niya. Ako, nagluluto. Paano nga ba mahahanapan ng saysay o kahulugan ang malupit na katapusan ng isang napakabatang buhay? Marahil ang kasagutan nahanap ni Ali sa iBank Foundation of the Philippines. Idinonate sa iBank na ito ang mga cornea ni Miko. Legacy ng anak ko yon. It's, literally living on. One day, I can look into someone's eyes and see my son's eyes. I cannot fathom, sabi ko, the pain that you must have been going through during that time in the emergency room when you saw your son. But for you to have had the presence of mind and the generosity of heart to remember to call the iBank at that time, that speaks legions about your strength and your goodness. Knowing now how generous my son is,
having heard all these stories about kahit last money ibibigay. Parang naririnig-rinig ko ng sinasabi niya na, Mama, ba't mata ko lang? Ba't mata ko lang binigay mo? Katuparan ng panalangin ang regalo ng bagong taon para kay Jonah dahil siya ang mapalad na tatanggap ng isa sa 2 kornya na dinonate ni Miko Soto. 6 na taong gulang lang si Jonah nang matusok ng palay ang kanyang kaliwang mata. Unti-unting namuti ang kornya o gitna ng mata at lumabo ang kanyang paningin. Mahirap po kasi kung tumawid ka, isang mata mo lang makikita. Ito si kabila, di ba may pagano yung sasakyan. Hindi, nahirapan ako eh. Sa pamilya Chu na mamasukan si Jonah, ang amo niya mismo ang nagpresenta na tulungan siyang magpa-corneal transplant. June 2003 pa sila nagpalista. Puntang Bill Church. Doon nga nag-wish ako. Sana matupad na matagal ko nang wish na maoperahan ako. Lunes, January 5, itinakda ang eye transplant ni Jonah. Ako po si Jessica. Hi, Ma'am. Binisita ko siya bago ang operasyon. Ano masasabi mo na sa'yo mapupunta yung cornea ni Miko? Marami pong salamat sa kanya at saka sa magulang niya. Kung saan man si Kuya Miko ngayon, maraming salamat sa kanya. Maging ang amo ni Jonah, naiyak sa tuwa. Naiiyak ko kayo. Ba't ko kayo naiiyak? Hindi, siyempre nanay din ako. Ano? Kaya maraming salamat sa kanya talaga, sa pamilya niya, sa kay Miko. Ano, natulungan niya si Jonah na mabigyan ng panibagong pagtingin. Ipinakita sa akin ni Dr. Bernardita Navarro ang mismong cornea ni Miko na ililipat sa mata ni Jonah. So it's basically replacing only the front part of the eye. Kumbaga sa relo, yung clear area. Kumbaga sa kotse, yung windshield. Nakikita lang natin maliit na bahagi lang ng ating mata ang cornea. Para lang itong talukap. Pero ito ang nagbibigay ng liwanag. Kung wala ito o tuluyang nasira, puro lang kadiliman ang makikita. Bata, matanda, kahit pa may sakit, maaring mag-donate ng cornea 12 hours pagkatapos mamatay. Matutulungan nito ang mga napakaraming naghihintay ng corneal transplants. Sa loob ng 8 taon, mahigit 4,000 eye transplant na ang naisagawa ng Eye Bank Foundation of the Philippines. Isa sa mga nabiyayaan ay si Joy Ventura ng Binalunan, Pangasinan. Bulag mula pagkapanganak si Joy. Palagi po ako nadadapa. Tapos, inapin nila ako. Bulag-bulag sabi nila. Laging pasang-awa sa eskwela dahil hirap sumulat at bumasa. Pabayaan na lang yan, sabi ko galing sa kanya. Pero malakas po ang loob niya na balang araw baka kakita rin ako, sabi po niya. Malaki ang nagbago sa buhay ni Joy matapos sumailalim sa corneal transplant. Nakakapunta na ako mag-isa maglakad siya. Maganda na yung kanyang buhay ko. Hindi yung kagaya noon na nadadapa ako, na tinutokso nila ako. Masakit na yun. Marami na ang nakinabang pero mahaba pa ang pila. 200 tao ang naghihintay ng grasya. Kita yung tulad ni Cyril, 10 buwan pa lamang. 2 beses na siyang naoperahan at halos lumuwa na ang mata dahil sa glaucoma at katarata. Nahihirapan din kami pag na-imagine namin yung paglaki niya. Kung ngayon na nga lang, pag may nakakapansin sa mata niya, parang nagiging kapintasan na rin niya yun. Malaki din ang loob namin. Meron din tutulong sa amin para na mapagaling yung anak namin. Sadyang dakila ang buhay dahil pumanaw man ang katawan ng tao, may maiiwang pwede pang ipandugtong sa buhay ng iba. Katulad na lang ng mga mata ni Miko Soto. Sa palay.
Ayon sa mga doktor, malaki ang tsansang magtatagumpay ang transplant kay Jonah. Pero sa kabila nito, kinakabahan pa rin siya. Good luck sa'yo, ha? Good luck. Kaya mo yan. Huwag ka nervyusin. Pasado 2:00 nang ipasok si Jonah sa operating room. Jonah, kamusta? Yan, ang abnormal eye niya. Maselang operasyon ang isasagawa ni Doktora Navarro. So when we work, sa sobrang liit ng gagalawing parte ng katawan, isang high-tech na microscope ang for gagamitin. the video and the use of the video. Konektado ito sa TV monitor. Dahan-dahang hiniwa at inalis ang cornea ni Jonah. Para itong contact lens, malambot at madikit na tulad ng sago. Ingat na ingat ang mga doktor na huwag matamaan ang mga maliliit na ugat upang maiwasang magdugo ang buong mata. Hindi nagtagal, inilabas ang cornea ni Miko. So what we're using, we call it a trifine. It's like a cookie cutter. Ginupit ayon sa sukat ng cornea ni Jonah. Mas manipis pa sa hibla ng buhok ang ginamit na sinulit upang itahi ang bagong cornea. At ayon sa mga doktor, sa loob lang ng 10 buwan, tuluyan ng gagaling ang mga tahi sa mata ni Jonah. Okay. Matapos ang halos 1 oras, nagliwanag ang paligid ni Jonah. At harinawa, pati na rin ang kanyang kinabukasan. Isang araw matapos isalin sa kanya ang cornea ni Miko Soto, bumalik si Jonah sa ospital para tanggalin ang kanyang eye patch. Ang dati niyang vision was hand movement. So, hindi naman yung black, as in, hindi niya makita yung shape mo. Alam niyang may ilaw, where the light is coming from. Then, pag ginanunan mo ng daliri, kamay, alam niya. Pero pag sinabi mo bilangin mo, yun, kaya sinasabi niya. The 4th or 5th month, that's a time na they see a little better. Nagluluha ang kanyang kaliwang mata. Partial sutures. Takpan mo nga yung isang mata. It's only clear kung may makikita siya. Mapapansin pa rin ang mga tahi mula sa kanyang operasyon. O Jonalyn, anong pakiramdam mo ngayon? Okay lang po. Pero ano mga plano mo ngayon? Ha? Alagaan po. Kagabi lang daw na naginip si Jonah. Naglalakad ako na masaya, parang gaan-gaan ng ano. Parang nakalutang ako sa hangin. Kung dati aninag lang ng mga kilos ng kamay ang nakikita ng kanyang kaliwang mata, ngayoy kaya na niyang bilangin ang mga daliri. Ilan to ngayon? 2. Okay, lalayo ako ng konti ha? Opo. Ito? 3. Habang nasa ospital si Jonah, nakausap ko si Ali. Nalaman niyang kay Jonah at sa isang bata napunta ang mga cornea ng kanyang anak. I am looking forward to the time when they take off yung patch and I can look into my son's eyes again. Sa pasyam ni Miko kahapon, hiniling ni Ali na dalhin namin sa kanya si Jonah. Pagkatapos ng misa, habang nagsasalo-salo ang pamilya at mga kaibigan, ipinakilala namin ang dalagita. Yung isang maid, yung maid. Di ba? Di ba ba kaya? Hindi ba? Kita ko naman yan. Ha? Medyo, meron ng kaliwa ka na. Tuwang-tuwa at halos hindi makapaniwala si Ali. Panay ang titig kay Jonah. Okay. Tingnan mo mata ni Miko.
Sa alagaan mo lang maigi, ha? Maigi, ha? Ingat ka, ha? Ingat, ha? Nagpakilala at nagpasalamat rin kay Ali si Jennifer, ang amo ni Jonah. Kami nga dapat magpasalamat sa inyo eh. Kasi paligayam niyo kami. Sobra. Sabi rin po. Pakita ulit. Ano pangalan mo? Jonah. Jonah? Ingat ka. Ingatan mo yan, ha? Sige, bye-bye. Naapektuhan ng husto si Ali pero tila gumaan ang kanyang loob. Nagawa pa nga niyang ipakilala si Jonah sa kanyang mga kaibigan at kapamilya, pati na sa kuya ni Miko na si Chino. Kuya ni Miko. Dahil sa labis na tuwa, napahalik pa si Jonah sa litrato ni Miko. Si Miko? Huwag ka na umiyak. Kami nga maligaya para sa iyo eh. Nagpapasalamat ako kay Jonah. Kasi hindi niya alam kung gaano niya napaligaya yung pamilya namin. Ito sila Oyo Boy. Oyo! Stig, hello. Stig, Miko! Ako yung pinakamalawit na pinsan ni Miko. Dali ka. Oh, Miko nga ako nakagana ng konti, di ba? Miko man. Miko man! Stig, no? Teka lang. Thank you po. Sa pamamagitan po ni Miko, ito po nagkaroon po ng he was able to give the gift of sight to someone. Makakakita si Jonah. Napakaligaya ko po. I am so very happy kasi nagkaroon ng saysay yung pagkamatay ng anak ko and he lives on. Maski papaano, nakahanap din si Ali ng saysay at kahulugan sa pagkamatay ng kanyang pinakamamahal na anak. Sa liwanag na ngayoy pumapasok sa kaliwang mata ni Jonah, buhay si Miko.